At dahil pag-uusapan na po natin ang kalayaan, na pag-isipan mo na bang paano ka magiging malaya sa iyong utang? Gusto nyo bang maging utang-free sa puntong ito? Nakakapagod talaga yung cycle na talagang paglabas ng sweldo, kulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang. Pero sabi nga nila, nothing really comes easy. Lahat ng bagay na pangarap mo sa buhay, talagang dapat pinaghihirapan. Katulad na, syempre, paano maging utang-free ngayon? Ito na yung 3 pamamaraan that you can be utang-free. Number 1, let's improve our way of spending. Again, wala namang problema na i-reward mo yung sarili because I deserve a break. Ibigay mo yung cravings mo. Yes, mga food cravings mo. Yung desire mo na magkaroon ka ng bagong cellphone. Yung pleasure na gusto may travel goals ka. Pero, ito naman na, huwag naman sanang travel now, pulubi later. Kaon now, pulubi later. Gastos na pulubi later. Ang maling paggastos po na pangungutang bago ika nga gumastos. Yan po ang masama. Oo, dapat po ipunin muna natin bago tayo gumastos. Wala nang problema na gumastos sa luho. Huwag ka lang luluha. Ha? Hindi ba ito nakakadagdag ng sakit ng ulo? Kinabukasan, mag-iisip ka naman kung paano mo babayaran. Di ba? Kasi inutang mo. Kaya nga, let's make it a point na bago ka gumastos, dapat, number 1, may budget ka. That's number 1, may budget ka. Dapat tama ang purpose na hindi galing sa utang. Number 2! Kailangan, i-track mo yung gastusin. O, baka, kasi every month na lang, tanong mo saan napunta ang kinita ko. Kaya kailangan ilista mo lahat ng gastusin mo. Hindi tumitigil na pagbabudget sa pagkita lang ng pera. Dapat sa monitoring din. Kailangan alamin po natin magkano yung actual na dumalabas na pera. Like for example, sa grocery, sa pag-shopping, bills, di ba? Lahat ng mga si Judith. Oo. Di ba, Judith? Kaya kung maaari magkaroon po tayo ng mga listahan, notebook. Sa umpisa, actually mahirap lang yan kasi disiplina eh. Kailangan ilista. Naku, nakakatamad naman. Alam mo, pag hindi mo kinip track at nilista ang iyong mga gastusin, 65 ka na, ito pa rin tanong mo, saan napunta ang kinita ko? Pangatlo, para makalabas ka talaga sa utang, bayaran ang utang, wag takbuhan. At higit sa lahat, di ba, kung tayo po ay umutang, ito po ay responsibilidad. Di ba? Kaya nga tayo pinautang ng ating mga friendship kasi tayo ay gustong tulungan. Pinagkatiwalaan tayo. Kaya importante na gawin po natin, gampanan po natin ang ating responsibilidad na isoli ang pagbabayad ng utang. Alam mo, pag tayo po ay nangutang, hindi tayo nagbabayad, nako, hahabulin tayo na para tayong mumultuhin. Oh, di ba? Kasi nakakakonsensya, di ba? At yung mga pinagkakautangan, at syempre, worst naman napapaniginipan mo pa, naku, inaabulok ko, ayoko na sumagot. Malabo na magkaroon ka ng peace of mind, kaya nga paunti-unti na kailangan, kung tayo po ay nagkautang, paunti-unti dapat magsumikap tayo, bayaran po natin, magsauli tayo. Kunyari utang nyo, ito lang, bigyan ko ang point, 500 pesos. Kung ang kaya mo lang 15, 250, magsoli ka ng 250, di ba? So 500 a month. Mas maganda na nagsasoli ka ng pakonti-konti. Kaya sabihin mo, tsaka na lang kita babayaran, di ba? At the end. End of the month na, and the end of the world. Alam mo, ang problema sa pagiging po natin, sa pagiging hindi po tayo nagbabayad, tataas pong interest. And this will only happen, no? Alam mo, lalaki at lalaki pa ang ating problema. Kaya nga, pay it with commitment and courage. Kaya nga, para naman pagdating na panahon, ay utang-free na tayo.